Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Magandang hapon and welcome sa ating Agri-salitaan sa ating Kaugnay Podcast, provider of extension advice and services. Ito po ang inyong Kuya Mike at dito po ay ang ating pang-14 na episode ng ating podcast. So malapit-lapit na tayo sa ating target sa ating podcast. Okay? So ngayong hapon po ay makakasama natin sa Agri-salitaan ang class valedictorian, okay, ng season-long training of trainers of corn production technology na isinagawa ng ATI Bicol simula noong Mayo ng taong kasalukuyan at nagtapos din itong nakaraang linggo sa ika-6 ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Ano po yung ito po yung mga natin, itong mga kasama natin ay agricultural extension worker. Okay. So, tatanungin natin ngayon ang ating panauhin, especially ano ba yung pananaw niya sa pagiging extension worker bilang nakasama siya dun sa taon ng mga millennials. Yung mga unang henerasyong ipinanganak sa panahon ng may internet. Paano nila nagagamit ang social media at internet sa agrikultura. So, makakasama natin ang ating extension worker or ang ating AT na galing po sa munisipyo ng Buhi. Okay? Buhi, Camarines Sur, ang ating pong valedictorian, class valedictorian ng TOT, Ma'am Maria Teresa P. Cuerdo. Magandang hapon, Ma'am Tere. Magandang hapon din. Yes, sige. Bati ka lang muna po and shout out ka muna kung sino yung gusto mong i-shout out dyan. Magandang hapon po sa lahat. Shout out po kay Ma'am Divine Librando na isa sa naging magandang kaibigan ko. Matalik na kaibigan sa During SL2 TOT. O yung yung municipal agriculturist. Maging kay Sir Philip Ignaw. Yan, si Sir Philip. Municipal agriculturist at kay Mayor din po, kay Honorable Mayor Honorable Ray P. Lacoste, our municipal mayor. Yeah, syempre, kailangan mo yung pasalamatan kasi unang-una, sila yung nagbigay, di ba? Nagbigay sa iyo ng parang, sige, pahintulot na sumali dito sa SLTOT. Kasi kung wala yun, marahil hindi ka rin magbabaledictorian, di ba, na klase. So, ano pakiramdam mo bilang class valedictorian, di ba? Among sa 27 na nag-graduates during that time, ikaw ang may pinakamahusay na performance pagdating sa theoretical at practical aspects ng training. Masaya po na kinakabahan dahil yung hindi ko po talaga in-expect na ganun ang mangyayari. Yung una kong pagtapak sa training, wala akong, kumbaga, hindi ko alam masyado ang season-long training. Pero you are already in, sa, tawag doon yung, nagpa-practice ka na nung sa corn, di ba? Nagpa-practice na po ako, pero may idea na po ako ng kaunti. Sa corn? Sa corn. Pero yung sa season-long training of trainers, wala pa? Wala pa po masyado. Pero yung nagkakandak na po kami ng FFS doon sa lugar namin. Pero kami mismo na mga technician o ako mismo na
technician, hindi pa talaga nakakapag-season long training. So anong pakiramdam noon na syempre, halimbawa, nasa field ka, tapos nagpapaano kayo, nagpapa-FFS, tapos kayo mismo ay hindi rin nakapag-training pa ng season long, di ba? Di ba parang sabi mo kanina, kinakabahan ka, kasi syempre kaakibat nun yung challenge, ano? Nung pag-graduate mo bilang class valedictorian. So pagbalik mo dun sa inyong munisipyo, ikaw yung, syempre, medyo malaki-laki yung expectation nila, tama ba? Isa po itong malaking challenge para sa akin kasi nasanay po ako na nahihiya. Ayaw, kumbaga, gusto ko lang yung laging naka-isolate. Yung nasanay ako na laging nasa background ka lang, ano? Tama na lang na nandito lang ako. Ayaw ko nung, kumbaga, pinaprantira ako. Ikaw yung nangunguna. Diba? Ayaw ko nung nasa harapan ako, gusto ko laging nasa uli. Pero salamat pa rin, naging malaking blessing ito sa akin kasi kumbaga itong training na to, tinuruan ako kung paano makihalubilo ng tama at maayos. Kung paano magsalita ng tama at maayos. Bagamat nahihiya pa rin pero unti-unting nababago yung way ng pakikitungo ko sa ibang tao. So, bakit mo naman naisip na lumahok dun sa sa season long training na yun? Naisip kong lumahok hindi lamang sa sarili kong desisyon. Bagamat gustong-gusto ko rin po talaga na nagtitraining kasi ina-admit ko na hindi talaga ako matibay. Hindi rin marami akong gustong matutunan. Pero salamat na din sa boss namin, kay Sir Philip Ignaw, dahil isa rin po ako sa napili. Bagamat yung iba kong mga kasamaan, mga nakapag-season long training na, at kami na lang yung mga natitira. Pero pasalamat pa rin po ako dahil ikaw pa rin. Kasi ilan na lang kayo natitira doon? Tatlo kayong pinagpilian. Tatlo po kaming napili para mag-train. So tatlo kayong taga-buhi na dumalo doon sa season long. So, sino at ano ang naging inspirasyon mo sa iyong training? Naging inspirasyon? Kaya kung bakit ka naging di ba, bakit naging valedictorian ka? Siyempre, meron yun meron kang pinaguhugutan noon Kasi kung wala, hindi mo ma-achieve yung pagiging valedictorian na yun, di ba? Pinaghusayan mo para kanino? Na-inspire po kasi ako nung nagsimula na kami ng FFS doon sa Panikwason. Sabi ko, hindi pala ako pwedeng magpakuya-kuya-kuya lang. Kasi nung pumasok pa ako sa training, bala ko lang po talaga mag-training o matindang training, pero wala. Compliance lang. For compliance purposes lang po. Wala nang iba. Pero habang tumatagal, habang naririnig ko yung mga facilitators na sinasabi nila yung mga magagandang bagay, habang nakikita ko yung mga trainee ko, tapos yung mga ka-office mate ko, habang umuwi ako doon sa trabaho, na nakikita ko may na sa sakripisyo palang trabaho. May mga farmer ako na tumatawag o nagme-message sa akin. Nasa training ako, hindi ko magawa ng kumbaga ng buong-buo yung trabaho ko doon sa munisipyo. Tapos nakita ko na bakit magugula ko para doon lang sa hindi nung una po talaga hindi talaga ako nag-aaral. Kumbaga go with the flow lang. Ayos lang yung Tapos habang tumatagal, nakikita ko na ang ATI hindi pwedeng magsayang ng pera sa mga gusto lang maglakwatsa, gusto lang makasama sa kung saan. So, parang na-challenge ka din noon. At at the same time, parang nagkaroon ng twist yung yung pananaw na dapat pala ayusin ko lang, pagbutihan ko, di ba? Yung aking
pag-aaral din dito kasi kumbaga maraming nasakripisyo. And to give justice dun sa mga taong yon at mga oras, even the oras, even yung ginamit na pera, di ba? So talagang pinag-ayusan mo. Doon nagkaroon ng twist yung pagiging participants mo doon sa TOT, ano. So saan ka ba nagtapos ng BS Agriculture? Sa Central Bicol State University of Agriculture. And ano pa yung nag-udyok sa'yo para ipursige at graduate ng BS Agriculture? Sa una, hindi po talaga siya ang first choice ko. Pero nung nakapasok ako ng agriculture kasi kumbaga wala nang choice nung una. Nang nakapasok ako ng agriculture, unti-unti ko na siyang naramdaman na gusto ko pala siya. Tapos nagkaroon na din po ako ng idea na pamilya ko nga agriculture o farming ang hanap buhay. Bakit hindi ako pwedeng pumasok ng Ano yung first choice mo? First choice ko is education po. Kasi Education. Gusto mo maging teacher? Doon pa lang, nung high school pa lang kasi, elementary, halos lahat ng pangarap is maging teacher. Dahil sa nakikita natin yung kailangan ng ating lugar, ng ating bansa, di ba, in particular. Kaya yan rin ang pumasok sa utak ko. Sabi ko, gusto ko rin maging teacher balang araw. Pero nung nakapasok na ako sa agriculture, sabi ko, nakakapagod pala ang agrikultura kasi ang agriculture na course kasi iitim ka talaga. Sabi ko, pero nung pero ako po ay hindi ako agriculture. Pero dati na talaga ako maitim. Pero sabi ko, thrilling, challenging talaga ang agrikultura. Tapos lalo pa sa CBSW ka nag-graduate, di ba? Talagang kung sa mga SUCs na nag-offer ng agriculture ay hindi rin nagpapahuli ang CBSW kasi kailangan din yung mga graduate nila ay competitive din, di ba? So talagang siguro dun sa mga ganun na pangyayari, marami din talagang naitulong sa iyo, di ba? Yung tipong nabigyan ka ng ideya na yung pag sa agriculture ay magandang maganda rin na kurso para tapusin, di ba? So ano yung status ngayon ng programa na corn sa inyong munisipyo, specifically sa Buhi? Sa ngayon po, nakapag-conduct na po ng phase 1 to phase 3 ng FSTP doon. FSTP. Na parang rin po siya. Sa corn lang yan, sa corn. Okay. Nasa corn, exclusive for corn lang po. Na 4 months din po, 4 months training ng mga farmers. Okay. Yung Buhi ay din ang commodity niya, priority commodity niya rin ay isa rin ang corn, tama? Aside from syempre, kilala ang Buhi aside from rice sa tilapia, di ba? Buhi, tilapia. Okay. Ano yung mga mahalagang bagay na natutunan mo sa iyong SLTOT na sa tingin mo ay mas makakatulong pagbalik mo para ma-implement dun sa corn program nyo sa inyong munisipyo? Yung mga new technologies po na naituro po ng SL training. Kasama po doon yung kung paano ba i-control lang tama yung mga peste. Na hindi basta-basta agad-agad magdedesisyon na punta agad sa pesticide, synthetic. Bomba ka agad. Bomba agad. I-apply muna yung pumps. Yung prevention, avoidance, monitoring, and suppression. Wow. Bago mapunta tayo doon kapag hindi na talaga kaya, pupunta na tayo doon sa synthetic o pesticide. Ilang taon ka sa sa Buhi bilang agricultural technologist?
Actually, 1 year pa lang po akong agricultural technologist. Nag-ano ka lang? Pero as agricultural extension worker o corn technician, 5 years na po. Pagiging corn technician. Okay. So, doon sa 5 taon na yon, yun ang napansin mo sa ano ng buhi, di ba? Kasi napapansin ko rin po sa insurance. Okay. Yung Sa PCIC. Sa PCIC po. Yung crop insurance, ano? Nakakatulong po ang insurance kasi naibabalik yung gastos ng farmer. Kung sakaling magkaroon ng kalamidad. Opo. Diba? Kaya lang, yun laging naiisip ng farmer. Yung pesticide talaga. Hindi biocon ang naiisip nila. Mainly, pesticide talaga. Kasi, so ano yung sa tingin mo na siguro, 'di ba, sabi mo pagbalik ko doon sa aming lugar, ito yung gagamitin ko kasi sa 5 taon na naging program, parang ano ka na din, focal person ng corn. Ito yung hindi pa medyo napapractice, ano. So karamihan na napapractice naman eh. So ito yung mga bagay na i-implement mo, maribang implement mo dun sa inyong lugar. Bale, for promotion ng yung biocontrol agent kasi iba yung pananaw nila sa biocontrol agent. Okay. Maging noong hindi pa ako nagte-training, farmer ang mga kapatid ko. Farmer din ang mga magulang ko. Iba ang pananaw nila pag gagamit ng biocontrol agent. Kasi ang pananaw nila, kapag gumamit ka ng biocon katulad ng earwig, isa sila sa kakain ng halaman. Kahit na yun rin ang naiisip ko dahil doon sa golden cohol na naging dating biocon na naging peste. Pero nang marinig ko yung diniscuss sa amin ng mga mentors namin, yung facilitators namin, yung yung patungkol sa corn in-seed dynamics. Doon ko na naunawaan na mas malalim yung patungkol sa biocontrol agent. Wow. Sige po, medyo inabot na po tayo ng oras. Maraming salamat po. Huling mga advice or huling message sa ating mga tagapanood at taga-subaybay ng ating podcast. Ang may advice ko lang po sa lahat ng mga magsasaka na kapag may sabi nga sa kung ano yung tinanim mo, yun rin ang aanihin mo. Huwag lang magsasawa o mapapagod na gawin kung ano yung magandang trabaho ninyo ngayon. Kasi yun din ang pinakamarangal na trabaho na nakikita ko ngayon. Kasi lahat ng profession, kung ano ka man, nakakapagod ngayon, naman talaga, no? Lahat naman talaga nakakapagod. Pero yung pagiging farmer, nakakapagod pero lahat natutulungan. Correct. Okay. Thank you very much po. Yes, congratulations sa lahat ng graduate sa season-long TOT on Corn Production Technology, lalo na po sa ating panauhin at class valedictorian, Miss Maria Teresa P. Cuerto ng Municipality of Buhi, di ba? As a corn focal person ng munisipyo. Tama? Corn technician. Okay, sige. Anyway, maraming salamat po ma'am sa pagpa-unlock ng iyong oras at panahon na mai-feature ka po namin sa aming agri-salitaan dito po sa ating kaugnay podcast, the provider of extension advice and services. So once again, mga ating kaugnay, ito po ang inyong nakasama sa hapon na ito sa ating episode 14 ng ating podcast sa ating agri-salitaan.
So magandang hapon po. Ito po ulit ang Kuya Mike. And syempre, sa agrikultura, tayo ay aasenso. At yan ang ating Kaugnay Podcast. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.